Joven's POV. Ang saya-saya ko ngayon dahil sa wakas, kasama ko na ulit si Cyril. Kung alam ko lang na buntis siya, sana bumalik na lang ako kaagad. Dito ko na lang sana hinintay ang approval ng request kong mailipat dito sa Pilipinas. Lagi ko namang kausap si PJ noon, pero hindi talaga niya nabanggit sa akin ang kalagayan ng kanyang mommy. Kahit si Henry, wala ring nabanggit sa akin. Ang sinabi lang nila sa akin ay laging malungkot si Cyril at ayaw lumabas sa kwarto nito. Mahimbing na natutulog ang aking asawa. Ang sarap sa pakiramdam ko, naisiping asawa ko na talaga si Cyril. Malaki na rin ang tiyan niya ngayon, kahit na mag-4 na buwan pa lang ang dinadala niya. Ang akala ko noon hindi ko magagawang paibigin si Cyril. Ibang-iba kasi siya sa mga babae na kilala ko. Matapang siya't mailap, napakabagsik din niya sa pakikipaglaban. Napakahusay niya sa lahat ng bagay. Siya ang uri ng babae na hindi umaasa sa iba para may magprotekta sa kanya. Pero napakaswerte ko dahil nakuha kong loob niya at ako ang pinili niyang pagkatiwalaan at mahalin. Hindi ko rin pinagsisisihan ng pagharang ko sa bala noon na tatama sa kanya. Munti ko mang ikamatay yon, pero buhay ng aking mag-ina ang iniligtas ko. Gusto-gusto kong gisingin ang aking asawa dahil nagiinit na naman ang aking katawan. Pero natakot ako na baka kumapaan ang baby sa loob. Ingat na ingat ako kanina habang pinagsasaluhan namin ang init ng aming pagmamahalan. Pareho kaming sabik na sabik sa isa't isa, kaya hindi namin napigilan ang mga sarili namin. Alam kong pagod na pagod ngayon ang katawan ng aking mahal dahil sa ginawa namin kanina. Ang tagal kong hinintay ang araw na to upang makasama ko na ang mahal ko. Mula sa araw na ito, hindi na ako aalis sa tabi niya. Aalagaan at babantayan ko siya sa bawat araw na darating habang ako ay nabubuhay. Napakaganda pa rin niya kahit na natutulog siya. Ang kanyang mahabang buhok ay nagsabog na kahit saan, pero bumabagay pa rin sa kanya at lalo lang ako nagiinit dahil napaka-sexy niyang tignan. Ngayon ang araw ng check-up ni Cyril. Maaga kami nagayak para pumunta sa ospital. Excited na akong malaman ang gender ng baby namin. Sana lalaki ang unang anak namin ni Cyril, pero kung babae ito, ay magiging masaya pa rin ako dahil ito ang bunga ng aming pagmamahalan ng asawa ko. Tahimik lang siyang nakaupo habang yakap kong aking napakagandang asawa. Hinalikan ko siya sa noo, kaya napalingon siya sa akin. Han, gusto kong kumain ng seafoods. Biglang hining ni Cyril sa akin. Sa unang pagkakataon ay humiling siya sa akin. Napakasaya ng pakiramdam ko na marinig na may gusto siyang kainin. Okay, honey. After ng check-up mo, kakain tayo sa seafoods restaurant. Masayang tugon ko sa kanya. Napakaganda ng ngiti ni Cyril sa akin matapos kong pumayag sa gusto niya. Agad naman kaming nakarating na hospital. Agad din kaming pinapasok ng doktor. Natutuwa pa nga ako dahil babae ang doktor ng asawa ko. Dahil kung nagkataon lalaki to ay ilalabas ko kagad si Cyril at maghahanap ako ng ibang doktor na babae. Halos hindi ako kumukurap. Habang nakatingin sa monitor, halos tumalon din ako sa tuwa nang sabihin ng doktor na lalaki ang anak namin ni Cyril. Oo, kambal ang pinagbubuntis ng asawa ko. Kaya pala ang laki ng tiyan niya, parang nasa 6 hanggang 7 buwan na kasi ang laki. Kung titingnan, 2 pa lang laman niya sa loob. Kinamayan pa kami ng doktor bago kami tuluyang umalis. Travis, dalhin mo kami sa pinakasikat na seafoods restaurant. Nakangiting wika ko sa isang agent ng Orbit na nagpapanggap na driver bodyguard ng asawa ko. Napaisip tuloy ako kung anong trabahong babagay sa akin para maitago ko ang pagiging agent ko. Magpatayo kaya ako ng sarili kong gym. Tama, yun nga ang gagawin ko. Balik na sa pagtitraining si PJ, si Travis ng kanyang instructor. Nanonood lang si Cyril sa kanyang anak dahil halos hindi na ito makakilos dahil sa laki ng kanyang tiyan. Dumating naman si Irish at tumupo siya sa tabi ni Cyril. Matapos sumalik sa kanya. Mom, gusto ko rin na mag-training ng martial arts for self-defense. Please, mommy. Biglang sabi ni Irish kay Cyril. Tumingin naman si Cyril sa dalaga. Naisip nito na magandang ang idea na yon ni Irish. Kailangan matututo ng self-defense para alam nitong ipagtanggol ng sarili niya sa oras ng kagibitan. Napakagandang dalaga pa naman ito. Siguradong maraming lalaki nagkakagusto dito. Kung ako lang ang masusunod, papayag ako para alam mo ipagtanggol ang sarili mo. Lalo pat dito ka na sa Pilipinas nag-aaral. Napakaraming masasamang loob na naglipana sa paligid. Magpaalam na muna tayo sa daddy mo kung papayag siya. Wika ni Cyril. Payag ako. Boses ni Joven ang nagpalingon sa kanila.
Nakatayo pala ito sa likuran nila na hindi nila namalayan. Daddy! Totoo, Dad? Payag kang mag-training ako? Tuwang-tuwa si Irish na tumayo at niyakap ang ama. Yes, sweetheart. Tama ang mami mo. Dapat talagang matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Sagot ni Joven sa anak nito. Tuwang-tuwa naman si Irish dahil sa pagpayag ng ama nito. Hi, Han. Kamustang pakiramdam mo? Hindi ka ba pinapahirapan ng 2 angels natin? Malambing na tanong niya sa kanyang asawa. Ayos lang ako, Han. Nahirapan lang akong gumalaw dahil sa laki ng tiyan ko. Sagot ni Cyril sa asawa. Hello there, little buddies. Huwag niyong gaanong pahirapan si Mami, ha? Sabi ni Joven sa tiyan ni Cyril. Kausap nitong kanilang kambal sa loob. Bigla namang gumalaw-galaw ang mga baby sa tiyan ni Cyril at kinangiwi niya ito. Nasasaktan kasi siya sa lakas nilang gumalaw at sumipa sa loob. Mukhang nagtitraining na rin sila sa loob, Han. Baka paglabas nila mas magaling na sila sa martial arts. Biro ni Joven kay Cyril. Tumawa lang si Irish dahil sa kalokohan ng ama nito. Hinawakan rin niya ang tiyan ni Cyril. Matutuwa siya kapag gumalaw ang mga baby sa tiyan ng mami Cyril niya. Maagang nagising si Cyril dahil nakaramdam siya ng matinding paghilab ng kanyang tiyan. Dahan-dahan siyang bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Lumingon siya sa asawa niya. Mahimbing itong natutulog. Galing ito sa isang misyon kaya madaling araw nang nakauwi. Hindi muna siya ginising ni Joven. Hinayaan lang niya na muna itong matulog. Pumunta siya sa CR dahil parang humihilab ang kanyang tiyan. Gusto niyang mag-CR kaya kahit nahirap siya sa paglalakad ay pinilit pa rin niyang makapasok sa CR. Bumuti naman ang pakiramdam niya matapos makagamit ng CR kaya bumalik siya sa higaan. Gusto pa sana niyang matulog pero naramdaman na naman niyang pagsakit ng kanyang tiyan. Mas matindi na ngayon dahil ramdam niyang pati ang likod niya ay sumasakit din. Tinapik na lang niyang kanyang asawa para gisingin ito. Han, gising! Sabay tapik ni Cyril sa balikat ng asawa. Ani ni Joven pero hindi man lang ito gumalaw. Han, gising! Manganganak na ako! Malakas na sabi ni Cyril dahil biglang humilab ang kanyang tiyan. Joven! Sigaw pa ni Cyril dahil parang mawawasak ng kanyang balakang sa sakit. Nalimpungatan naman si Joven. Bigla itong bumangon at natarantang tumingin sa kanya. Han, anong gagawin ko? Naguguluhan pa nitong tanong. Parang nananaginip pa yata siya. Dalahin mo na ako sa ospital. Manganganak na ako. Nakangiwing sabi ni Cyril. Agad namang tumayo si Joven at nagmamadaling umikot to sa gawin ni Cyril. Agad din niyang binuhat si Cyril at malalaki ang hakbang na tinungo ang pinto. Wait, Han, magbihis ka muna. Sabi ni Cyril sa asawang wala sa sarili. Naka-boxer lang kasi ito na natutulog. Aus! Bulong pa ni Joven, saka bumalik at nilapag ulit ang kanyang asawa sa kama. Sorry, Han. Sandali lang at magbibihis ako. Ani niya sa kapatakbong tinungo ang kanilang walk-in closet. Parang gustong pukpukin ni Cyril ang asawa niya ngayon. Parang lutang lang ito na hindi alam ang ginagawa. Hanggang sa makaramdam na naman si Cyril ng paghilap ng kanyang tiyan. Joven! Sigaw niya sa asawa niya na hindi na lumabas sa loob ng closet. Agad namang lumabas si Joven at nakita niya hindi pa nito naipapasok ang isang paa nito sa pantalon na sinusuot nito. Milisan mo! Lalabas ng mga baby! Inisawi ka ni Cyril. Pero natisod pa si Joven dahil hindi nito maisuot ng maayos ang kanyang pantalon dahil sa sobrang pagkataranta. Gumapang na lang si Cyril sa kama at inabot ang kanyang telepono. Agad siyang nagdial sa hinintay ang sasagot sa kanyang tawag. Travis, ihanda mo ng chopper at dalhin niyo ako sa ospital. Sabi niya sa kapinatay ang tawag. Joven, ano bang ginagawa mo? Baling naman niya sa asawa. Panay ang tingin nito sa pantalon at hinahanap ang zipper ng pantalon nito. Sandali lang, honey. Pigilan mo muna. Sabi nito kaya lalo namang nainis si Cyril. Baliktad ang pantalon mo. Sigaw niya dito sa kabinato ng una ng asawa. Nahimasmasa naman si Joven dahil sa ginawa ni Cyril. Dali-dali naman niyang hinubad ang kanyang pantalon at muling isinuot. Honey, sandali na lang ito, sabi pa ni Joven habang itinataas ang pantalon. Narinig naman ni Cyril na may kumakatok sa pinto ng kanilang kwarto. Agad ding binuksan ni Joven ang pinto at nagulat pa sa pagdating ng mga tauhan ni Cyril. Bakit kayo nandito? Takang tanong ni Joven sa kanila. Sir, tumawag po si ma'am sa akin at sinabing dalahin namin siya sa ospital. Sagot naman ni Travis. Travis, bilisan nyo, lalabas sa mga bata. Sigaw ni Cyril na hindi na maipintang kanyang muka dahil sa sakit ng kanyang tiyan.
Agad namang pumasok ang kanyang mga tauhan. Dala ang stretcher. Joven, buhati mo na ako. Bilisan mo, lalabas na sila. Muling sigaw ni Cyril sa nakatayo lang na si Joven. Agad namang binuhat ni Joven si Cyril at patakbong lumabas ng kwarto. Sir, sa rooftop tayo, sir. Habol ni Travis kay Joven na mabilis at tumakbo dala si Cyril. Kakamot-kamot na lang sa ulo niya si Travis at parang gusto niya nang tumawa ng malakas. Dahil sa nakikitang pagkataranta ni Joven. Joven, sasakay tayo ng chopper, sabi ni Cyril sa asawa. Kaya bumalik na naman ito tinungong elevator papunta sa rooftop. Humawak na lang na mahigpit si Cyril sa leeg ng asawa. Kita niya rin ang takot sa mukha ni Joven. Agad na isinakay si Cyril sa helicopter at dinala sa ospital. Tinawagan na rin ni Travis ang ospital para makapaghanda na sila sa pagdating nila. Pagdating nila sa ospital ay agad nang dinala si Cyril sa delivery room. Pagpasok pa lang niya sa loob ay pumutok ng panubigan niya kaya kagad na siyang pinairi ng doktor. Palakad-lakad si Joven sa labas ng delivery room. Mababakas din sa mukha nitong matinding takot. Maya-maya pinagdatingan na sina Irish at PJ kasama sina Joy at Aling Sisa. Dad, how is mom? Tanong agad ni Irish. Nasa loob pa siya. Hindi pa lumalabas ang doktor. Sagot naman niya sa anak. Daddy, matagal pa po bang lumabas si mommy? Tanong naman ni PJ. Napapakamot na lang si Joven sa kanyang ulo dahil hindi niya rin alam kung matatagalan ba ito sa loob. Maghintay lang tayo kuya, mamaya lang lalabas ng mommy mo. Sagot na lang niya sa kainakayang dalawa sa upuan. Daddy, bakit wala kang sapatos? Nagtatakang tanong ni Irish na mapansin na nakapaalang ang ama. Napating naman si Joven sa paa niya. Wala nga siyang sapatos. Nakalimutan niyang isuot ang kanyang sapatos. Napakamot na lang siya ulit sa kanyang ulo. Ano bang nangyari sa kanya't natataranta siya? Muntik pang hindi umabot sa ospital si Cyril dahil sa tagal niyang magbihis. Kung di dumating ang mga tauhan ni Cyril, baka sa bahay na ito nanganak. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo, saka napahilamos sa kanyang muka. Maya-maya pa'y lumabas ng doktor. Agad namang tumayong mag-aama upang salubungin ng doktor. Dok, kumusta ang asawa ko? Agad ng tanong ni Joven. Nakaraos na siya, Mr. Miller. Maayos naman na isilang ni Mrs. Miller ang kambal. Hintayin niyo na lang siya sa kanyang kwarto, Mr. Miller. Maya-maya lang dadalhin na sila doon na magbibigay alam ng doktor. Nakahinga naman na maluwag si Joven matapos marinig na maayos ng asawa nito. Mahimbing na nakatulog si Cyril dahil sa pagod niya sa panganganak. Dinala rin siya sa kanyang VIP room. Nag-aalala pa si Joven nang makita ang asawa na walang malay. Ano nangyari sa asawa ko? Bakit walang malay? Nag-aalalang tanong ni Joven kay Pamela na inaayos ang higaan ni Cyril. Relax lang kuya. Nakatulog lang si ate dahil sa sobrang pagod. Hindi kaya biro ang magluwal ng bata. Tapos dalawa pang iniiri. Kaya hayan, sobrang pagod din nakatulog ka agad. Wika ni Pamela sa tinapik ang balikat ni Joven. Lumapit na lang siya sa asawa niya, tinaplos ang ulo nito, saka hinalikan sa noo. Makalipas ang ilang sandali nagising na rin si Cyril. Agad niyang hinanap ang kanyang kambal. Agad namang nagpaalam si Pamela upang kunin ang mga baby. Tuwang-tuwang lahat ng masilayan nila sa unang pagkakataon ng kambal. Ang cute nila, bulalas ni Irish, habang pinagmamasdan ng mga baby. Ate, ano pangalan ng mga baby brothers natin? Tanong naman ni PJ. Hindi ko rin alam. Halika, tanungin natin si mommy at daddy. Wika ni Irish. Agad na lumapit ang dalawa sa magulang nila. Kasalukuyan namang sinusubuan ni Joven si Cyril. Ma'am, Dad, ano pong pangalan ng mga baby? Agad na tanong ni PJ. Sian at Seth, agad na sagot ni Cyril. Napangiti naman si Joven sa sinabi ni Cyril. Nice names. Bagay na bagay sa kanila. Wika naman ni Joven sa hinalikan si Cyril. Tuwang-tuwa naman sina PJ at Irish dahil nagandahan din sila sa pangalan ng mga baby brothers nila. 1 year later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabay-sabay na awit nila para sa unang kaarawan ng kambal. Ang bilis talaga ng panahon, ano best friend? 1 taon na talaga sina Sian at Seth. Wika ni Lynette kay Cyril habang pinapanood ang kambal na naglalaro. Next month, magwa 1 year old na rin si baby Afini. Sabi naman ni Yvette na tinutukoy ang anak nila ni Alfie. Natawa naman si Cyril dahil sa naisip. Hindi niya kasi akalain na magtitinong kaibigan niya si Alfie. Hi ladies, mukhang seryosong usapan niyo. Wika ni Henry na biglang lumapit sa kanila. Napag-usapan lang namin mahal na napakabilis lumipas ang taon. Tingnan mo, 1 taon ng kambal. Sagot naman ni Lynette kay Henry. Oo nga eh. Napag-iwanan na tayo mahal. Tayo na lang ang walang anak. Malungkot naman na sagot ni Henry sa asawa.
Mahina kasi kayo. Gayahin niyo kasi sina Cyril at Joven. Hayan at manganganak na naman si Cyril. 2 buwan pa mula ngayon. Malakas naman na wika ni Alfie na mupo sa tabi ni Yvette. Tawanan na lang silang lahat. Napapailing na lang si Cyril sa kanyang mga kaibigan. Masaya siya na meron siyang mga kaibigan na nagmamalasakit sa kanya. Namiss niya tuloy si Lorraine. Kapapanganak din kasi ng kaibigan nilang yon kaya hindi nakadalo sa unang kaarawan ng kambal. Sa base na lang naiiwan si Cyril magmula na magbuntis ito at nanganak. Binigay na rin sa kanya ni General Pineda ang full control sa orbit. Si Joven naman ang bagong commander ng grupo kapag may mission ng mga ito. Araw-araw na kasama ni Cyril ang kanilang kambal sa loob ng library niya. Siya ang personal na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Kung walang lakad si na Joven ay tinutulungan siya nito sa pag-alaga sa kanilang mga anak. Araw ng linggo, kompleto silang mag-anak sa bahay. Kaya naisipan nilang mag-bonding sa kanilang indoor swimming pool. Si Joven at Irish ang nagbabantay kina Sean at Seth habang naglalaro mga ito sa tubig. Umupo lang si Cyril sa tabi ni Joven habang nakababad ang kalahati ng katawan nito. Litaw na litaw ang malaki niyang tiyan dahil nakasuot lang siya ng two-piece. Kabuanan na naman niya at excited na silang lahat sa pagsilang ng kanilang bunso, ang bago nilang prinsesa. Inalalayan siya ni Joven na makaahon sa tubig na tawagin sila ni Joy upang kumain. Ingat na ingat si Cyril sa paglalakad dahil nag-aalala siya na baka madulas siya. Matatapos na silang kumain nang makaramdam si Cyril ng pananakit ng kanyang tiyan. Nakagat niyang kanyang labi dahil sa gumuhit na sakit sa kanyang puson. Han, bakit? Nag-aalalang tanong ni Joven. Han, masakit ang tiyan ko. Mukhang manganganak na ako, sagot ni Cyril sa asawa. Agad namang tumayo si Joven at siyang nilapitan. Sandali lang Han, huwag ka na munang manganganak. Dadali na kita sa ospital. Natatarantang wika ni Joven sa kinuha ang telepono. Ang mga bata, ipasok mo muna sila sa loob. Baka aksidenteng mahulog sila sa tubig, sabi pa na Cyril sa asawa. Kaya dali-dali namang kumilos si Joven at tinawag si Irish at PJ upang bantayan si Cyril. Pinasuot ni Irish ang bathrobe niya kay Cyril at tinakay ito papasok sa living room. Mabilis ding pumasok si Joven na maihatid ang mga anak sa kwarto at ibinilin kay Joy. Han, ang mga gamit ng baby. Kunin mo na sa kwarto, sabi ni Cyril sa asawa. Tumakbo naman ito pupunta sa kwarto nila upang kunin ang bag na lagayan ng gamit ng baby. Agad naman itong nakabalik at inabot ang bag kay Irish. Si PJ naman ay kumuha ng damit ng mommy niya at pinasuot dito. Pagtayo ni Cyril ay kagad namang pumutok ang panabigan niya. Kasabay na pag-agos ng dugo. Joven, lalabas na! Wika ni Cyril at tumingin sa asawa na parang tinakasan ng dugo sa katawan. Hindi na rin ito gumalaw at nakatingin lang sa mga paa ni Cyril na patuloy na maagos ang dugo hanggang sa bigla na lang itong nawala ng malay. Dad! Makapanabay pang sigaw ni PJ at Irish nang makita nilang bumagsak si Joven.